Ngayon din sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paraiso. Isa sa 7 huling sinalita ng Panginoong Hesus bago siya tuluyang binawian ng buhay. Ito ay patungkol kay Dimas na isa sa 2 magnanakaw na ipinako sa krus na kasama niya, na mas ninais pang hilingin na alalahanin siya ng Panginoon sa kabila ng kanilang ginawang kasamaan, kaysa sa gumawa ng himala at iligtas sila sa pagkakapako. Ngunit sino nga ba ang tunay na masasama dito sa mundo? Ang mga kriminal ba na nanguumit para sa ikabubuhay ng mga pobre? O ang mayayamang inuumitan na umaalipin sa mga dukha? Ang isang nananalangin ng taas noo ba at nagwiwikang mapalad siya dahil hindi siya naging kriminal? O ang kriminal na hindi makatingin sa Panginoon at sinasaktan ng sarili habang nakayuko? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging kilabot na kawatan, kinatakutan, iniwasan, at walang pag-aalinlangan sa paggawa ng masama na para bang walang Diyos na nagmamasid. Ngunit nasumpungan ng kanyang sarili sa kalagitnaan ng paglilingkod sa mga taong tumitingala at umiidolo sa kanya, hindi dahil sa pagiging gangster, kundi dahil sa kababaang loob na tinataglay niya para sa mahihirap. At minsan pa, hindi naging huli ang lahat para sa pagtalima sa panawagan ng Panginoon. Nasa pagtanggap yan. Ang kwento ni Maestro Adan de las Marias o yung nabansagang leader ng Octopus Gang. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito, di tulad ng katabi mo. Shoutout po sa mga kaibigan natin dyan sa Gensan. Para sa inyo po ang kwento natin ngayon. Pakitama na lang po sa mga mali at kayo na po ang bahala sa akin. Si Adan de las Marias ay tubong Dajangas na mas nakilala rin bilang bayan ng Buayan, na ngayon naman ay General Santos City sa South Cotabato. Nakilala rin si Adan sa pangalang Maestro, at Octopus naman nang pamunuan niya ang kanyang gang o sindikato o mafia o private army. Yan ang tawag sa kanila depende sa kalagayan ng taong nagsasalita. Nagsimula ang kasaysayan ng Maestro noong pagpasok ng dekada 60 sa Old Macarport na siyang sentro ng kalakalan noon sa Mindanao. Maraming mga tao andito umaasa ng kanilang mga kinabubuhay na pinamumunuan naman ng mga gahaman at mapagsamantalang mga negosyante. Sila ang mas nakikinabang na malaki sa pinaghihirapan ng iba na halos alipin na kung ituring ang mga manggagawa. Di na makatao, kawalan ng benepisyo at kakarampot na kita sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ang mga ito ang nagudyo kay Adan para ipaglaban ang kanilang karapatan at tumayo siya para sa lahat at naging leader ng unyon ng mga manggagawa. Pangunahing ipinaglaban niya ang karapatan ng maliliit mula sa mga sakim na mga amo nila. Ngunit wala pa rin napala ang mga manggagawang ito dahil sa katigasan at kakunatan ng mga negosyanteng pinaglilingkuran nila. Dito na sumiklab ang galit ng Maestro. Ginawa niyang personal ang laban at kinuha niya sa patayo ang ipinagkait sa kanila ng paupo. Nagtatag siya ng gang at unti-unting nakuha ang kontrol sa pantalan, extortion, pagnanakaw, smuggling, pasugalan, at kung ano-ano pa ipinasok nila. Mabilis nakilala at kinatakutan ang grupo ni Adan de las Marias dahil sa lupit ng mga ito, at ang pangunahing tinatarget nila ay ang mga mayayamang negosyante at ang mga abusadong opisyal. Nagpagamit din sila sa mga politiko sa buong Cotabato, ano pat lumakas ng husto ang impluensya ni Adan. Bilang pinuno, dito naman siya nakilala sa bansag na Octopus, nahango sa naging pangalan ng kanilang grupo na Octopus Gang Syndicate. Octopus dahil sa acronym ito ng malalaking politiko na hawak nila noon sa Cotabato, at Octopus dahil sa dami ng galamay nila. Naging notorious ang Octopus Gang sa lahat ng racket at pinagkakitaan nila ito ng malaki. At ang signature moves ng kanilang grupo ay padadalhan nila ang isang abusadong negosyante o dili kaya ay ang tiwaling politiko ng isang napakagandang regalo na kapag binuksan naman nila ay naglalaman ng napakagarang barong Tagalog na makinis pa sa jowa mo. Pero sa kabila ng tuwang nararamdaman nila sa ibinigay na regalo, huli na nang mapapansin nilang meron palang sobrang nakalakip sa barong Tagalog na ito na naglalaman naman ng sulat na humihingi sila ng napakalaking halaga. Extortion letter na pala yun. Pero may pagpipilian naman ang sinumang makakatanggap ng regalo na magbibigay ka o isusuot mo ang barong na iyan bago ka ibaon sa lupa.
Ika-15 ng Abril taong 1965, nasampulan nila ang isang Jaime Achinges at napabaon nga ito sa lupa ng nakabarong. Naakusahan sa pagpatay si Adan o si Octopus kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan na sina Eduardo Montinola alias Baby, Norberto Pragados alias Norbing at si Alderico Lobaton alias Jackal. Nakulong sila, ngunit hindi rin nagtagal sa loob at nakalabas kaagad dahil sa impluensya. Pagkalabas, back to business sila sa mga protection racket sa mga mayayamang negosyante. Kinontrol din nila ang Macarrap na siyang pangunahing pantalan sa Dajangas at napakahigpit ng pamamalakad nila dito. Walang sinasanto ang Octopus Gang na dumating pa sa puntong kahit ang mga pailan-ilan na konstabulary na nagpapatrolya sa gabi ay tinitira nila at pinapahirapan bago patayin. Ito ay dahil inaakala ng Octopus Gang na wala na makakalaban sa kanila dahil sa lakas ng kanilang grupo. Lumaganap ng husto ang kasamaan ng Octopus Gang dahil na rin sa mga abusadong miyembro ng mga ito. Pero sa kabila ng lahat, napakaraming natutulungan itong sa Maestro Adan dahil malaking bahagi ng kanyang kinikita ay itinutulong niya sa kanyang mga kababayan sa Dajangas. Madali siyang lapitan at maamong mangusap sa mga ordinaryong tao at sa mga mahihirap na nangangailangan ng pagkalinga. Ngunit malupit at mabagsik naman ito kung sa mga abusadong negosyante. Robin Hood at lokal na bayani ang turing sa maestro at napakagaling niya sa kawang gawa basta para sa mahihirap. Isinasakay niya sa kanyang bangka ang mga estudyanteng mga nag-aaral na patungo sa Maynila at binibigyan pa mga ito ng tulong pinansyal at itinatawid din niya sa kabilang ibayo ng dagat ang mga mangangalakal para hindi na makagastos ng husto ang mga ito sa pagkakarga ng kanilang mga produkto. Suportado din niya ang mga kabataan, lalo na pagdating sa sports. Naging manager din si Maestro Adan ng Minterbro basketball team kung saan naging player pa niya ang tatay ni Alvin Patrimonio. Lumalahok sila sa malalaking liga ng basketball noon sa Visayas at sa Mindanao, katuwang naman ang isa sa mga kapatid niya na si Toto Calix de las Marias. Napakabuti ng katauhan ni Maestro Adan. Ngunit ang pagkatao naman ni Octopus ay dugong kriminal na talaga. Hindi na sila nakukontento sa pagnanakaw at extortion lang at naging normal na sa kanila ang makipagpatayan sa mga grupo ding nakakabangga nila. Dumating pa nga sa puntong walang lumalabas ng bahay pag sumasabit ng dilim sa kalakhang bahagi ng South Cotabato dahil sa karahasang inihahatid ng Octopus Gang. Winasak din nila ang plantasyon ng Dole Pineapple Corporation para makalaban nila pati ang mga manggagawa nito dahil pati sila ay napapaginitan ng kumpanya sa pag-aakalang may sabotaheng nagaganap. Ito rin ang mga dahilan para makalaban ni Octopus ang mayor nila noon na si Mayor Antonio Atcharon. Ngunit wala pa rin talagang makagalaw o makapigil sa paghahasik ng Octopus Gang na maging ang isa sa mga asawa ni Adan ay pinapagalitan na palagi niya sapagkat tinadaan na lang nito sa panalangin ng kanyang asawa na nagmistulang umabot na sa sukdulan ng kasamaan. Nagagalit pa si Adan kapag nakikita itong nagro-rosaryo at pilit ipinapatigil, ngunit nagmamakawa na lang ang kanyang asawa na patapusin na lang ito sa kanyang pagdarasal dahil yun na lang ang kanyang naging debosyon para kay Octopus sakaling magbabago pa ito at tuluyan nga magbabalik loob sa Panginoon. Pero walang pinakikinggan si Octopus basta gagawin niya ang gusto niya at patuloy sila maghahasik ng kaguluhan sa Dajangas. Walang nangangahas na pigilan ang grupo ni Octopus, maging ang mga tao ay nagwawalang bahala na lang dahil nababatid nilang natutulungan din naman sila ni Adan, ngunit nababatid din naman nilang sukdulan na rin ang kasamaan ng grupo nito at hindi na rin talaga tama ang ginagawa ng Octopus Gang, lalo na ng mga abusadong tauhan ng maestro. Pero sa kabila ng lahat, merong isang natatanging nanindigan at naglakas ng loob na magsalita laban sa grupong naghahasik ng kaguluhan sa lugar. Ito ay sa katauhan ni Father Raymond Francis Lesh, na mas nakilala naman sa tawag na Father Albinus ng mga tao. Hindi na siya makapagbulag-bulagan sa mga nangyayari sa Dajangas at laganap na talaga ang karahasan sa buong lupain ng Cotabato. Minsan sa isang sermon ni Father Albinus, hinamon niya si Adan de las Marias at ang buong Octopus Gang na kung talagang matatapang sila ay pumaroon sila sa simbahan at gilitan siya sa lieg sa harap mismo ng altar. Nanawagan din siya sa mga reporter sa Maynila na pumunta sa bayan nila upang gawa ng istorya at malaman ng lahat ang mga kaguluhang nagaganap sa isang liblib na bayan nila. Inilathala din ni Father Albinus sa isang pahayagan ng kanyang sermon na ito
at lantarang hinahamon ng grupo ng Octopus Gang. Ganito palagi na tungkol sa karahasan sa kanilang lugar ang nagiging laman ng seremoniya. At ninais ng Octopus Gang na agilitan na nga ng tuluyan ang pangahas na pari. Ngunit gustuhin man ng karamihan sa miyembro nila, si Adan mismo pumipigil sa mga ito at sinasabing pabayaan na lang ang pari sa mga ginagawa niya. Nagpatuloy ang pagtirada sa kanila ni Father Albinus at humantong pa ito sa pagkaalarma ng mga nasa matataas na kapangyarihan at nagkaroon sila ng investigasyon tungkol sa mga pangyayari sa bayan nila at napatunayan nilang totoo nga ang aligasyon ng pari. Laganap ang extortion sa mga negosyante, mga pagpatay, pagkontrol sa pantalan ng makar, mga pasugalan, at mga batas na umiiral na nasa ilalim ng isang grupo ng sindikato o mafia na Octopus Gang. Nagbunga naman ito ng pagkakakulong ni Adan de las Marias sa loob ng ilang taon bago siya pinayagang magpiyansa. Pagkalabas niya, hindi na naging ganong kalakas ang impluwensya ng Octopus Gang dahil nung mga panahong wala sa eksena si Adan de las Marias, nagsulputan naman ng iba pang mga gang na nagnanais hawakan din ang lugar nila, lalo na sa pantalan kung saan napakalaking koleksyon ang nakukuha nila mula sa protection racket at sa smuggling. Pero hindi na ito inalintana ng maestro. Hindi na siya naghangad pang muli na bumalik sa kapangyarihan at nagsimulang guguli na lang ang kanyang panahon kasama ang mga taong minsan ang umasa at patuloy na naniniwala sa kanya. Buwan ng Disyembre taong 1969, hating gabi habang si Father Albinus ay nagpapahinga sa kumbento, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono. Isa itong emergency call mula sa ospital ni Dr. Yap sa Dajangas na kung saan mayroong isang taong naghihingalo ang humihiling na makakita sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip ang pari at pagkatapos niya magpaalam sa kanyang mga kasama sa simbahan, nagtungo na siya kaagad sa ospital sa kalaliman ng gabi. Pagkarating sa lugar, tumambad sa kanya ang dugoang si Supremo Adan de las Marias o si Octopus na nag-aagaw buhay na ito. Ngunit nakangiti itong nakatitig kay Father Albinus at hiniling na basahan siya nito ng mga Bible verses at kinausapan niya ito ng sandaling panahon at pagkatapos sinabi niya sa pari na, Father, nakikita ko ang Panginoon pero ako'y tao lamang. Humingi din siya ng tawad sa isa niyang asawa na palagi nagro-rosaryo para sa kanya at ibinilin dito na pabasbasan siya sa pari bago siya ilibing at ilang sandali pa ay tuluyan nang nagpaalam ang maestro. Samantalang si Father Albinus naman na naging instrumento ng Panginoon ang naglahad ng kwento ng buhay at kamatayan ni Adan. Siya na rin ang nagsalaysay na nung gabi ng December 1969 ng mga oras na tinawagan siya ng doktor, si Adan de las Marias ay nasa Continental nightclub kasama si Danilo Kilantang na isa rin sa mga naglahad ng kanyang kasaysayan pagkatapos niya mamatay at ilan pa sa mga kaibigan nila. Nandun sila sa nightclub para maglibang, ngunit nasumpungan na lang ang sarili nila na nakikipagtalo na sa kanila ang isang grupo ng kalalakihan na mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Grupo ito ng anak ng mayor ng Lagaw ng mga panahong yun. Pero tapos na sa pagkatao ni Adan ang karahasan, kaya't hindi na niya pinatulan ang kabilang grupo. At nagpasya na lang siya na umalis para makaiwas sa gulo. Ngunit sa kanyang pagtalikod, tila ata nabastusan ang anak ng mayor na noon ay lango na rin sa alak. Hinila niya pabalik si Adan sa kanyang harapan at tinutukan ng baril. At sa pag-aakalang papalaga na sila nito, binaril siya ng isa sa mga alalay ng anak ng mayor na siya namang naging dahilan ng pagkakasugod sa kanya sa ospital at hinintay lang talaga ang pagdating ng pari bago tuluyang maluwag na tinanggap ng may kapayapaan ng kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ni Adan de las Marias ay putok na putok sa buong lugar at ipinagluksa ng maraming tao. Ganon ito naging kapopular at nagawa pang isa pelikula pagkalipas ng isang taon. Samantalang nasangkot din sa kaso si Mayor Antonio Acharon nang noon ay kapapalit pa lang ng syudad sa pangalang General Santos City. Sangkot siya sa pagpatay kay Adan de las Marias at sa isa pang kaibigan nitong nagngangalang Piding. Si Mayor Acharon ay nakulong pero mabilis ding nakalaya dahil sa impluwensya, ngunit napatay din ito ng isang assassin sandaling panahon lang pagkalaya. Meron ding isang Wilfredo Quintanilla na gun for hire naman ang umaming siya ang gunman at bumaril kay Adan de las Marias. At ang kanyang amo? Walang nakakaalam. Sino nga ba ang tunay na masasamang nilalang? Ang mga nagtatago ba sa magagarang kasuotan? O ang mga laman ng lansangan? Ikaw kaibigan, nakikilala mo ba sila? Ngayon din sinasabi ko sa iyo,
isasama kita sa paraiso. Tumatalima ka ba sa kanyang panawagan? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.